Hello, 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 hello! Magandang araw mga kababayan. Welcome na naman sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan sa araw na ito. Ating mapagbati sa mga kababayan natin abroad. Hello, hi! Kumusta kayo mga kababayan natin dyan? Saan man kayo sa sulok ng mundo, ha? Mga mainit na pagbati po sa inyong lahat. At siyempre, hindi natin maiwanan ang mga kababayan natin dito sa Pinas na mukhang sa episode na ito mga kababayan ay may iilan na parabang masaya, natuwa sa mga pangyayari at nagaganap po mga lumabas na balita ngayong araw dito sa ating pagtalakay sa mga issues ngayong araw. Yung mga biktima ng baha po, biktima ng bagyo, ipapaabot ko rin ang aking mapagbati sa inyong lahat. Sana po ay makakabangon na po kayo matapos nitong mga sakuna po. Ako po ay taos pusong nagpapaabot po sa aking mga pakikiramay, lalo-lalo na po sa mga namatayan. Mga kababayan, isang malaking pasabog ngayong araw ang ating pag-usapan. Ito tungkol mga kaibigan sa paglabas na ngayon ang pinakahihintay ng lahat. Ang paglabas ni Congressman Elizalde Saldico, mga kaibigan, ngayong araw, nitong pinaka-very day ng pag-uusap po natin, lumabas po ang recorded video ni Congressman Elizalde Saldico at kanya na pong siniwalat mga kababayan kung ano talaga ang kanyang nalalaman. Mga kaibigan, hindi na natin patagalin dito, pakinggan natin ang pahayag po ni resigned Congressman Elizalde Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Nagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po.
Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec. Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Naku po, detalyadong mga kababayan. May mga resibo, may mga pangalan daw siya, may mga kung ano-ano yun. Ito ang ating mga katanungan. Naniniwala ba kayo doon sa sinabi ni Saldico? Totoo kaya lahat yun? Itatanong lamang po tayo. Pero alam ko po, siguro majority of the Filipino people naniniwala yata kay Saldico. Palibhasa, si Saldico sa kabuuan, kung titingnan natin mga kababayan, ang istorya po, ang takbo ng istorya, sa kabuuang video, mga kababayan, hindi pa niya sinabi, okay, narinig naman natin, napakinggan naman natin lahat, pero mayroon pang karugtong nito. Abangan ninyo mga kababayan ang karugtong nito because may karugtong pa itong video na ito mga kababayan. Ito portion lang doon sa medyo mahaba niyang video na pinalabas sa mga kababayan as of today sa paggawa natin itong ating episode. Yung pa ang unang pinalabas na video. Now, sa next episode din natin mga kababayan, ipapalabas din natin ang next na mga kung anong sasabihin niya. But dito sa video mga kaibigan, narinig ninyo ang umpisa ng kanyang statement patungkol sa pera. Di ba sabi niya, si Speaker Romualdez ang nagdala ng pera sa bahay ni President Marcos. Aray ko po, mabigat na aligasyon po ito. At
may mga takot pa siya. I mean, natatakot siya mga kababayan sa kanyang buhay na baka nga siya ipapatay daw bago pa man mailabas daw niya ang lahat. Alam ninyo, siguro kung marinig lang ni Saldico ang hinanaing ng taong bayan, I understand based on social media mga kababayan, nalaman na ni Saldico ngayon ang hinaing rin ng Pilipino. Nitong bidyong linabas niya mga kababayan na yung iba nagpapasalamat na lumabas siya. Pero hindi pa satisfied ang tao. Kasi sa initial na pinalabas pa mga kababayan, hindi pa talaga dinitalye mga kaibigan natin. Although may mga initial na. Narinig naman natin, di ba, sa lahat ng lumabas na mga istorya, mga kababayan, from the contractors, doon sa mga taga DPWH, di ba? Dapat mga hearing mga kababayan, lumabas na si Gutesa na hanggang sa ngayon mga kaibigan, nag-hearing pa sila. Today, ngayong araw din. Ngayong araw, nag-hearing pa sila ng mga kababayan na if I were them, stop na nila yung hearing nila. Wala namang na mapuntahan eh. Kung titingnan ninyo ang hearing mga kababayan, wala eh. Kaya po, stop na nila yon. Ang hinihintay ng taong bayan mga kaibigan, yung sana una nang lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez na pupunta siya. Kalaunan mga kaibigan, wala na. Saldico. In fact, Saldico was scheduled also na ngayong araw na ito as of this episode mga kababayan sa paggawa natin dito. Aatin si Saldico ng Senate investigation through Zoom. But according to Senator Lacson, sa mga nakaraang mga araw, before today, umayaw na daw si Saldico mga kababayan na siya ay mag-participate through Zoom sa hearing today. No? Pero wala pong nangyari. Instead na mag-zoom siya sa hearing mga kababayan, ito ang linabas mga kaibigan, ang video na ito ang hinihintay ng taong bayan kung ano ba talaga mga kaibigan. Di ba po? It may not be as good as iniisip natin to end the story. Tiningnan ko rin eh. Kasi po, wala pa siyang ebidensya. Well, sinabi niya mga kababayan na meron siyang mga pangalan, may mga recording siya, lahat-lahat may mga listahan. Ano po siya. Pero hindi pa niya linabas lahat sa unang video niya eh. Kaya nga po, hintayin ninyo mga kababayan ang next episode. Ilalabas din natin mga kababayan kung ano talaga yon. Ang malinaw na ngayon, siguro to me, yung mga hearing na yan, sayang lang, nagsasayang lang sila ng pera ng tao. Stop na ninyo yan. Stop na ninyo yan. Kung itutuloy ninyo, pwede rin. Para yung iba pang sangkot mga kababayan, makasuhan din. Makakuha ng mga ebidensya doon, makasuhan at siyempre makapagawa ng batas mga kababayan. For after all, ang hearing mga kababayan is in aid of legislation naman eh. Di ba po? Ang hearing is in aid of legislation naman. So, para makapagawa ng batas. But as to finding the truth, wala tayong aasahan dyan eh. Wala tayong aasahan mga kababayan natin. So, hintayin ninyo mga kaibigan. Ang next episode natin, pag inilabas na mga kaibigan, ang karugtong po doon sa video na pinalabas mga kababayan ni Saldico. Nagsalita na siya. Para bang sabi ng iba, what is this? Laglaga na. Diba sa mga episode na ginawa natin mga kababayan, sabi ko, if I were Saldico, lumabas ka na at sabihin mo na ang lahat. Diba po? Kasi ikaw ang naging kumbaga target board.
Kung firing pa ito ikaw ang target board laging tinitira Kasi hindi ka lumabas, hindi ka nagsalita. Di ba po? Pero narinig natin mga kababayan, ang sabi niya, may mga instruction pala sa kanya. May mga instruction na una, wag siyang umuwi. Di ba? Huwag ka nang umuwi, diyan ka na lang. We will take care of you. Naku po. And sino nagsabi? According sa kanyang message mga kababayan is si Martin Romualdez. We will take care of you. Meron pa siyang interpretasyon doon pala sa what is that we will take care of you. Sa next episode mga kababayan, abangan ninyo Abangan ninyo mga kaibigan. Ilalabas din natin ang karugtong po ng kanyang sinasabi. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan, mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share naman, like and follow. And also don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.